Maghaharap ang Argentina at Ehipto para sa isang pwesto sa quarterfinals ng World Cup 2026. Isang laban na, sa papel, ginagawang paborito ang Albiceleste, pero mag-ingat dahil sa puntong ito ng torneo, wala nang madaling kalaban. Dumating ang Ehipto matapos talunin ng Australia sa penalty shootout, habang ang Argentina ay kinailangan ng extra time para magwagi kontra Cape Verde 3-2. Parehong pagod ang dalawang koponan, pero mataas pa rin ang moral matapos mapagtagumpayan ang mahirap na laban. Ang laban ay gaganapin sa Mercedes-Benz Stadium sa Atlanta, isa sa pinakamodernong stadium sa mundo na kaya maglaman ng mahigit 70,000 manonood. Inaasahan na mas marami ang mga tagahanga ng Argentina doon, pero magkakaroon din ng malaking bilang ng mga taga-suporta ng Ehipto na nangangarap ng isa sa pinakamalalaking sorpresa sa torneo. Pero tandaan ninyo ang isang bagay. Simula ngayon, wala nang puwang para sa pagkakamali, wala nang mga laban para bumawi, wala nang pangalawang pagkakataon. Ang mananalo ay magpapatuloy na mangarap na maiangat ang tropeo ng World Cup habang ang matatalo ay mag-iimpake. Kaya milyon-milyong tagahanga ang naghahanap ng parehong bagay. Anong oras maglalaro ang Argentina laban sa Ehipto? Sa Espanya, magsisimula ang laban ng alas 6 ng gabi. Sa Portugal, magsisimula ito ng alas 5 ng hapon. Sa Argentina, magsisimula ang laro ng alas 1 ng hapon. Sa Uruguay, Brazil at Paraguay, magsisimula rin ito ng alas 1 ng hapon. Sa Chile, Bolivia at Venezuela, magsisimula ang laban ng alas 2 ng tanghali, habang sa Colombia, Peru, Ecuador at Panama, ito ay alas 11 ng umaga. Sa Mexico, magsisimula ang laro ng alas 11 ng umaga ayon sa oras ng gitna ng bansa. Sa Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador at Nicaragua, magsisimula ito ng alas 10 ng umaga. Sa Republika ng Dominicano, Puerto Rico at Cuba, magsisimula ang unang sipol ng alas 2 ng tanghali. Kung nanonood kayo mula Estados Unidos, ito ang oras para sa Costa Oeste, New York, Miami, Orlando at Atlanta, 12 ng tanghali. Sa Central Zone, Dallas, Houston, Chicago, alas 11 ng umaga. Sa Mountain Zone ng Neret, alas 10 ng umaga. Costa Oeste, Los Angeles, San Francisco, Seattle, alas 9 ng umaga, at sa Canada, Toronto, Ottawa at Montreal, alas 12 ng tanghali. Wimpy Peak, alas 11 ng umaga, Calgary at Edmonton, alas 10 ng umaga. Alas 9 ng umaga, kaya alam nyo na, siguraduhin yung tama ang oras nyo dahil ang Argentina ay lalaban para makapasok sa quarterfinals sa isang laban na siguradong puno ng emosyon mula sa unang minuto. Block 2. Saan mapapanood ang Argentina versus Ehipto? Mga channel sa telebisyon at opisyal na mga plataporma. At ngayon, narito na ang impormasyong pinakahinahanap ng mga tagahanga. Saan mapapanood ng live ang Argentina versus Ehipto? Sa Argentina, ang laban ay mapapanood ng libre sa Telefe. Mapapanood din ito sa Taik Sports, D-Sports at DGO na may espesyal na programa ilang oras bago ang laro para talakayin ang kalagayan ni Messi, posibleng lineup at atmosfera sa Atlanta. Sa Espanya, mapapanood ang laban sa La Uno ng Telebisyon Espanyola, pati na rin sa RTVE Play para masubaybayan ang laro mula sa kahit anong device. Mapapanood din ito sa The Zone na patuloy na nagbibigay ng buong coverage ng World Cup. Sa Portugal, ang broadcast ay pangugunahan ng Sport TV. Sa Ehipto, mapapanood ang laban sa On Time Sports at BAME Sports MENA na may karapatang mag-ere ng World Cup sa malaking bahagi ng Gitnang Silangan at Hilagang Aprika. Sa Mexico, mapapanood ang laban sa Canal 5 Las Estrellas, 2DN, ViX. Sa Estados Unidos, makakaroon ng dalawang pagsasahimpapawid. Sa Ingles, Fox, Fox Sports, 4DN sa Espanyol, Telemundo, Peacock Football. Sa Canada, mapapanood ang laban sa TSN CTV RDS. Sa Timog Amerika, halos buong kontinente ay makakapanood ng laban sa D-Sports, DGO at mga pambansang channel. Chile, Chilevisión, D-Sports at DGO. Uruguay, D-Sports at DGO. Paraguay, Tigo Sports, D-Sports at DGO. Brazil, TV Globo, Sport TV at KCTV. Colombia, Caracol Televisión, RCN, D-Sports at DGO. Perú, América Televisión, D-Sports at DGO. Ecuador, Teleamazonas, D-Sports at DGO. Venezuela, Televen, D-Sports at DGO. Bolivia, Red 1, Unitel, D-Sports at DGO. At kung sumusubaybay ka mula sa gitnang Amerika, tandaan mo ito. Costa Rica, Teletica. Guatemala, Chapin TV. Honduras, Televicentro. El Salvador, TCS.
Nicaragua, Canao Sampu Panama, RPCTF at TFN. Sa Caribbean, pwedeng panurin ang laban sa Republika ng Dominicana, Puerto Rico at Cuba sa DD Sports, DGO at lokal na operator na may rights magpalabas. Kaya alam nyo na, saan mang panig ng mundo kayo, Argentina at Ehipto ang tampok sa isa sa pinakamalaking laban sa round of 16 na ito. Kasama si Messi na naghanap ng isa pang hakbang papunta sa titulo at ang koponan ng Ehipto na nangangarap ng pinakamalaking sorpresa sa World Cup. Tapos na nating talakayin ang oras at saan mapapanood ang laban, na yon pag-uusapan naman natin ang mga posibleng lineup at tactical na susi na magdedesisyon sa knockout sa pagitan ng Argentina at Ehipto. Maaring gamitin ng Argentina ang flexible na 4-3 estruktura kasama si Emiliano Dibu Martinez bilang goalkeeper. Sa depensa, si Nahuel Molina ang right back at sina Christian Romero at Nicolas Otamendi ang magpapareha sa gitnang depensa. Maaring ilagay si Nicolas Tagliachico sa kaliwang depensa. Sa gitna ng kampo, maaring piliin ni Scaloni sina Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez at Alexis McAllister, tatlong manlalaro na nagbibigay sa Argentina ng balanse, intensidad, kakayahang maglabas ng bola at kontrol sa ritmo ng laro. Sa unahan, malaking tanong, paano susuportahan ni Scaloni si Leo Messi? Pwedeng ilagay si Messi sa kanan na may kalayang tumanggap ng bola sa pagitan ng mga linya, si Julian Alvarez bilang mobile striker at si Lautaro Martinez bilang mas nakapirming target sa area. Maari ring magpasok ng winger para magbigay ng lapad. Iiwan si Messi sa gitna at magpapalit sina Julian at Lautaro bilang sentrong striker. Ang Ehipto naman, maaring gumamit ng 4-2-3-1 na napakayos, may medyo mababang depensibong block, mataas ang disiplina sa depensa at mabilis na pag-atake sa counter. Ang posibleng lineup ng Ehipto ay binubuo ni Mohamed El Shenawi bilang goalkeeper. Sa depensa, sina Mohamed Hani, Ahmed Hegazi, Muhammad Abdelmonem at Ahmed Fatu. Sa double pivot, pwedeng lumabas sina Hamdi Fati at Mohamed El Neni, mahalagang manlalaro para isara ang mga espasyo sa gitna at protektahan ang harap ng area. Sa harap, malaking banta si Mohamed Salah mula kanan, kasama si Trezor Trezeguet sa kaliwa at si Omar Marmous na malayang gagalaw sa pagitan ng mga linya. Maaring gamitin ng Ehipto si Mustafa Mohamed bilang striker. Ang laban ay nakasalalay sa ritmo habang susubukang dominahin ng Argentina ang bola at gagalawin ng Ehipto sa magkabilang panig. Hanapin si Messi sa gitna ng mga linya. Kapag komportable siyang makatanggap sa harap ng area, malaking problema ito para sa Ehipto. Dahil mula ron, maaari niyang ipasa ang huling bola, pabilisin ang laro o subukang tumira. Ang Ehipto naman, kabaligtaran ang susubukan nilang gawin. Isasara nila ang gitna, pipilitin ang Argentina sa gilid at aabangan ng mali para mabilis ipasa kay Salah o Marmous. Ang susi ay ang laban ni Tagliafico kay Salah. Kapag nabigyan ng Ehipto ng espasyo si Salah, mahihirapan ang Argentina. Kaya kailangan maging alerto sina De Paul at ang sentral sa kaliwang bahagi sa pagtulong. Mahalaga rin ang mga set piece. May mga espesyalista at malalakas na manlalaro ang Argentina sa ere, pero kaya ring makapinsala ng Ehipto gamit sina Hegazi, Abdelmonem at Mustafa Mohamed. Paborito pa rin ang Argentina. Pero may malinaw na plano ang Ehipto. Magtiis, pahabain ng laro at gawing banta ang bawat transition.